we're willing to provide materials likewise to fortify the stand of the government. Nakahanda sa Senator Francis Tolentino na sumuporta sakaling formal na may magreklamo kaugnay ng pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Anya, handa siyang umasiste at kung aalukin na maging co-petitioner sa isasampang reklamo sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. So long as it will not be in conflict with our duties here, because we're still trying to carve out the appropriate map coming out of that maritime zone bids. Ang Department of Foreign Affairs nakahanda rin na tumulong sa ginagawang pag-aaral ng Office of the Solicitor General para sa legal options ng Pilipinas. Muli ring ipinunto ng ahensya na may obligasyon ang mga bansa na protektahan at preserbahin ang marine environment sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pero ang Chinese Foreign Ministry sinabing wala umanong makatotohanan ng basehan ng Pilipinas sa mga alegasyon nito. Sa isang transcript na inilabas ng Embahada ng China, hinimok ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang Pilipinas na itigil ang umano'y paggawa ng political drama mula sa kathang isip o fiction. Anya, kung totoo na pinahahalagahan ng Pilipinas ang kalikasan sa South China Sea, dapat na nitong tanggalin ang isinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kanilang tinatawag na Renai Jiao. Inakusahan din ito ang Pilipinas na naglalabas umano ng maruming tubig sa karagatan. Hindi umano dapat hayaan ng Pilipinas na magdulot ng pinsala sa karagatan ang nangangalawang na barko. Pero para kay Senator Tolentino, iniiwasan na lang ng China ang issue. Sa kabila nito, kailangan anyang magsampa ng kaso ng Pilipinas para sa bayad pinsala at makapagpakita sa international community ng matibay na ebidensya na China ang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Sa ganitong paraan, baka sakali anyang ayusin na ng China ang pagkilos nito. Pinaiimbestigahan na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa Senado ang pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Sa ngayon, hinihintay pa ng DFA mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang resulta ng assessment sa environmental damages sa Rizal Reef. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.